Ang i-share ko sa inyo ay ang title ay Do As I Have Done to You. Si Jesus ang modelo ng pagiging servant. Kung gusto mong maglingkod, hindi ang example ay ang mga pastor nyo. Ang example si Jesus. Hindi ang example ang life group leader mo. Pwede mag-example pero hindi talaga sila. Si Jesus ang example. At may ginawa si Jesus na nais ni Jesus na ating tularan. Kaya sabi niya sa John chapter 13 verse 15, I have given you an example to follow. Do as I have done to you. Kaya yan ang title Do as I have done to you. Okay. Malimit ang unang pumapasok sa isipan natin, kapag ang pinag-uusapan ay ang huling hapunan o ang Last Supper, ano ang pumapasok sa isipan natin? Communion, di ba? Pero may nangyari po noon na nagpapakita kung paano maglingkod. Ito po ang paglilinis ni Jesus ng mga paa ng disipulo. At dito po natin kukuhanin ang mga katangian o mga aral o mga golden nuggets ng paglilingkod ni Jesus. Okay, number 1. Service is now. Kindly say, service is now. John 13 verse 4. Kaya tumindig siya, talking about Jesus, pagkatapos maghapunan. Itinabi ang kanyang damit at siya'y kumuha ng isang tuwalya at ibinikis sa kanyang sarili. Sa ibang salin, ako'y nag-check dito sa iba't ibang version Sa ibang version, ang sinabi doon, tumayo siya habang naghahapunan. Ang iba namang version ay pagkatapos maghapunan. Okay, whatever it is. Ito ang gusto kong bigyan ng diin. Yung iba, hindi mo mapakilos kasi kumakain pa daw siya. Di ba? O iba, ano nga, mamaya naman kumakain pa ako. Yung iba naman, hindi mo mapakilos kasi babago daw kain. Mamaya naman, babago pang kain. Hindi mo malaman kung ilang minutes pwede na siyang may gawin. Hindi nyo alam, oo nga, babagong kain, mga ilang minutes. Ay nabutan na ng merienda, hindi pa rin mapakilos Iba si Jesus. Pinaglingkuran niya kaagad ang mga disipulo. Kung yan man ay naghahapunan pa sila o pagkatapos maghapunan, naglingkod agad siya. So ano ang lesson natin dito? Ang magagawa ngayon ay gawin na ngayon. That is the first golden nugget. Service is now. Sunod. Titles and positions do not stop a servant from doing a lowly job. Titles and positions do not stop a servant from doing a lowly job. John 13 verse 4. Kaya tumindig siya pagkatapos maghapunan, itinabi ang kanyang damit at siya'y kumuha ng isang tuwalya at ibinikis sa kanyang sarili. Walang mababang trabaho sa isang lingkod o sa isang servant. Ewan ko dito lang naman yata sa Pilipinas maraming napapakiusapan pagpunta nyo sa Amerika, lahat gagawa. Anong sasabihin mo doon, mas malaki ang kita mo? Hindi. Pagkakain, magliligpit ng silya, magliligpit ng kinainan, lahat ay gumagawa. Walang mababang trabaho sa isang lingkod. Ang paglilinis ng paa, ang pinakamababang uri ng trabaho sa panahon ni Jesus. Pinakamababang uri yon. Ang gumagawa lamang nito, yung pinakamababang servant, yung servant ng servant. At ginawa ito ni Jesus.
nang hindi nahihiya. Philippians 2 verse 5 said, "Let this mind be in you which was also in Christ Jesus." Panahon na para tayo magpalit ng mindset. Ano? Ang sabi ng Philippians, kung ano daw ang nasa isip ni Jesus, ayun din daw dapat ang nasa atin. Titles and positions. Kung ano mang title mo, yung bago sabihin ng pangalan mo, yung sasabihin mo ng title, engineer, attorney, congressman, konsyehal. Hanggang may title, may position. Titles and position should not stop us from wrapping a towel around our waist. Yung kasi nakabalabal kay Jesus meron muna siyang outer dress, yung kanyang damit panlabas, robe. Yun mahusay na damit. Yun pinagsugalan na ng mga Romano nung nakapakong Panginoong Yesus. Pinag-aagawan nila yung damit na yon dahil yun ay walang duktong. Inalis yun ni Jesus. Pero yun, may towel pa siyang nakalagay dito sa kanyang leeg na kapag halimbawa at naglalakad man, pwede niyang ilagay sa kanyang ulo. Ano? Inalis niya yung towel na yon. Inalis yung outer dress, tapos yung towel, ibinikis niya sa kanyang bayawang. Bakit? Ay trabaho na Alis muna yung mga title na yan. Alis muna ang posisyon. Bakit? Maglilingkod Titles and positions should not stop us from wrapping a towel around our waist. Should not stop us from washing the dishes. Should not stop us from taking the garbage out. Should not stop us from cleaning the toilet. Our titles and positions should not stop us from getting the basahan. At may nabubo, tutuyuin mo at baka may madulas, kat-kat. Alam mo ba ang kalaban ng paglilingkod? Ang kalaban ng paglilingkod ay yung the sense of being entitled. Alisin natin sa ating isipan ang anumang sa palagay natin ay kung sino tayo. Kaya dapat excuse tayo sa mababang uri ng trabaho. Kung pinag-uusapan din naman ay paglilingkod, ano? Meron ng mga mindset ganito Ako dapat ang pagsilbihan. Ako ang pinakamalaki ang ambag Ako ang pagsilbihan dahil ako ang nagpaaral Ako ang pagsilbihan dahil ako ang mas bata dahil ako ang mas matanda kasi mas mayaman ako kasi mas mataas ang posisyon ko kasi celebrity ako Ako ang pagsilbihan. Hindi ka makakapaglingkod kung feeling entitled ka. Sakit nun Tumama din Lalo na konti. Hindi ka makakapaglingkod if you are feeling entitled. Yung dapat ganito ang turing sa akin. Dapat ganito ang kanilang pag-treat sa akin. Yung bang you want to be served rather than to serve. Kahit pa ang t-shirt mo ay Boss at ang relo mo ay Rolex, kahit pa ang bag mo ay Hermes, hindi ka excuse humawak ng wales. Pagmahal ng bag, the more humawa ka ng basahan. Panlaban yon saan? Sa feeling entitled. Ang mga taong ang nais ay sila ang paglingkuran, yung mga yan mabilis mag-complain. Aba, kanina pa ako din Wala man lamang tubig. Ba't di ka nagdala? Kaya naman ng mga ay talaga namang dami din, hindi gawa ng paraan. Wala akong maupuan. Aba, ba't hindi ka umaga? Ang mga tao ang nais sila'y paglingkuran, mabilis mag-complain. Ito nabasa ko ito Ang sabi, if God inhabits the praises of His people, narinig niya yan God inhabits the praises of His people. Kaya pag nagwa-worship ka, ang Panginoon ay nandoon. Ano kaya ang nag-i-inhabit sa complain ng kanyang mga tao?
who inhabits the complaints of His people. Kung Diyos ang nakatira sa ating pagsamba, sinong tumitira sa ating mga pagko-complain? Sino kaya ang nandoon? Ay, hindi si Jesus yun. Kaya kung ako sa iyo, pag nagsisimula ka na mag-complain, itigil mo na, baka may makatira. Okay na, number two na tayo. Nakakakita tayo ng mga golden nuggets dun sa pangyayari. Number 3, servant sees dirty feet. Laging may maruruming paa. Ano bang ibig sabihin sa maruruming paa? Silang mapapaglingkuran. Laging meron kang mapapaglingkuran. Alam mo dito sa istoryang ito, yung washing of the feet or washing of feet, mayroong story bago mangyari ito. Mayroon itong background story pa. Bago mangyari ito, nagtatalo ang mga disipulo kung sino sa kanila ang uupo sa kaliwa at sa kanan ni Jesus. Nakakatuwa naman ang Bible, hindi talaga tinatago sa atin ang mga ugali ng mga, para makita natin yung difference before and after. Abay, nagtatalo-talo kung sino ang vice, kung sino ang uupo sa kaliwa, sa left seat and the right seat of Jesus. Yung po kasi ang ibig sabihin, seat of power. Pag si Jesus naghahari na, talaga namang pagalingan sino ho nasa tabi niyo? Kayo nga ito yung napapansin ko. Alam niyo, ako'y very observant sa mga bagay. Pag mga may wedding, may o merong may event, pag nagpapapicture tayo, gusto nating katabi noong main. Kung sino mang may birthday, agawan yan doon sa tabi. Yan yung nakikita ko kung talagang gusto yung lahat doon sa tabi. Gusto nila sa tabi ni Jesus. Pagka kayo nagpapapicture, hayaan na ninyong sila ang tumabi. Doon kayo sa katabi-tabihan, yung pag lumabas ang picture kay mataba. Hayaan na ninyo, ibigay na ninyo yung Sabi ko, bakit itong pinag-aagawan yung nasa tabi ng kinasalan? Tingnan ninyo. Obserbahan din ninyo yun. Na-observe ko What is my point here? Nag-aagawan ng mga disipulo, sino po ang uupo sa tabi ninyo? Actually, itong mapapansin mo, habang nagnanais tayong mataas, walang nakakapansin ng may maruruming paa. Walang nakapansin na ang mga disipulo marurumi ang paa. Nung sila'y naghuling hapunan, nag-Last Supper, walang servant na naglinis ng paa nila. Lahat sila madudumi ang paa. Pero walang nakapansin na madudumi ang kanilang paa. Bakit? Kasi paligsahan kung sinong uupo sa tabi ni Jesus pag naghahari na si Jesus. Pag ang gusto natin lagi ay mataas, hindi ka maglilingkod. Walang nakapansin na sila'y marurumi ang paa except Jesus. John 13 verse 5. Pagkatapos, nagbuhos siya ng tubig, talking about Jesus, sa isang planggana at sinimulang hugasan ng paa ng mga tagasunod niya at pinunasan ng tuwalyang nakabigkis sa kanya. Yung tuwalya dati nandito, binigkis, kumuha ng planggana, kumuha ng tubig, dala din ng maruruming paa. At yung kanyang towel, yun ang ipinanlinis. Question. Bakit nakita ni Jesus ang maruruming paa? Bakit? Kasi yun ang hinahanap niya. Matthew 20:28. Ang anak ng tao ay naparito hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod. Kapag ikay pumunta dito upang maglingkod, makikita mo ang maruruming paa. Pero kapag nagpunta ka dito upang ikaw ay maging bida, mataas, mapaglingkuran, wala kang makikitang maruming paa. Makikita mo kung anong hinahanap mo. Parang narinig ko yun sa inay. Makikita mo. Pero I want to say it in a very positive manner. Kung anong hinahanap mo, yun ang makikita mo.
Kaya yung iba, hindi matapos ang ginagawa sa bahay, ay lagi naghahanap ng magawa. Tumulad kayo sa akin. Wala akong ginagawa sa bahay. Wala akong makita. Hindi ko hinahanap eh. No? Yung iba ay walang magawa kasi hindi hinahanap. Ay kita na naman nakakalat doon ang mga damo. Ay hindi kita eh. Ay hindi hinahanap eh. Kita nang nagkalat doon ang mga damit, ilalagay lang sa tubalan, ay hindi gawin eh. Hindi kita. Hindi bothered. Bakit? Hindi hinahanap eh. Kaya naman nakita ni Jesus sa maruraming paa, kaya dahil pumunta siya dito upang maglingkod. Matapos i-request ng mother ng magkapatid na si James and John. Actually, ang nag-request kay Jesus kung sino uupo sa kaliwa sa kanan, mother ni James and John eh. Alam mo naman yung mga ina. Naibigay sa kanyang anak ang left and right seats of Jesus. Noong yun ay nalaman ng ibang disipulo, nagalit. Nagalit ba dahil kumukuha ng posisyon yung dalawa? Hindi. Kasi naunahan sila. Nagalit, kainaman na yun, dumiskarte ng kanya eh. Okay. At sa pagkakataong ito, sa senaryong ito, may sinabi si Jesus. Sinabi ni Jesus ang isang prinsipyo ng kaharian ng Diyos. Matthew 20:25. Ngunit tinawag sila ni Jesus at sinabi sa kanila, alam ninyo ng mga pinuno ng mga hentil ay nangingibabaw na Panginoon sa kanila. At ang mga dakila sa kanila ay gumagamit ng kapangyarihan sa kanila. Verse 26. Hindi maaaring magkagayon sa inyo, kundi ang sino man sa inyo na nagnanais maging dakila ay kailangang maging lingkod ninyo. At sino mang sa inyo ay nagnanais na maging una, ay kailangang maging alipin ninyo. The principle of the kingdom, laging opposite. If you want to find your light, lose it. Kung gusto mo makita ngayong buhay, die to yourself. Ano ibig sabihin? Mamatay ka sa iyong mga gusto at makikita mo ngayong buhay. The principle of the kingdom is opposite. Give, and you shall. Ano sabi ng mundo? Give, at maubusan ka. Pero ano sabi ng kaharian ng Diyos? Magbigay ka, at bibigyan ka. That is the principle of the kingdom. And if you want to be wise, whenever you hear a principle of the kingdom of God, do it. Because you are under the kingdom of God. Serving, which appears as putting yourself lower than the one you serve, is the way to go higher. So nakakatatlo na tayo. Number 4. Paapat. Are you there? Nakaka-concentrate ba kayo? The one served becomes a part of the servant. Ito ay medyo naikwento ko nung midweek service eh. Nagiging kabahagi o part ng naglilingkod ang pinaglilingkuran. Okay. Nung huhugasan na ng paa si Pedro, sinabi ni Pedro kay Jesus, John 13 verse 6, Panginoon, huhugasan niyo po ba ang mga paa ko? Isipin naman ninyo kung kayo si Pedro, ayun ang inyong rabay, ayun ang inyong guro, yun ang Panginoon ninyo. Nakita ninyo na bumuhay ng patay, nakita ninyo ang dami nakikinig sa Kanya, nakita mo libo-libong tao sumusunod sa Kanya para makarinig lamang ng Kanyang mga preaching. At andito, yung inyong master, biglang huhugasan ng paa mo. Maunawaan mo ang feeling ni Peter, Panginoon, huhugasan niyo po ba ang mga paa ko? John 13 verse 7. Sumagot si Jesus, hindi mo naintindihan ang ginagawa ko ngayon, pero maintindihan mo rin sa bandang huli. Pagka nga kayo ay merong hindi masyadong maunawaan, wag agad kayong, yan? Wait ka lang, maunawaan mo yan sa bandang huli. Jesus is again teaching a kingdom principle na hindi kagad maunawaan ng mga disipulo. Bakit hindi nila maunawaan? Kasi hindi nila ito ginagawa, hindi nila ito nakikita ang ginagawa ng mga tao, hindi ito ang kalakaran. John 13 verse 8. Sinabi ni Pedro sa kanya,
Hindi pwedeng kayong maghugas ng mga paa ko. Sumagot si Jesus, eto na, principle of the kingdom. Kung ayaw mong hugasan ko ang paa mo, wala kang kaugnayan sa akin. Sa English, if you don't want me to wash your feet, you won't have a part on me. There is something about service. Ang paglilingkod sa iba at sa tao, sa tao at sa Diyos, ay nag-unite sa atin. At ang pagiging isa natin, ang dinidesire ni Jesus. Kaya look at the prayer of Jesus kay Father God. Ito ang sabi ni Jesus, John 17 verse 20 and 21. Gayon may hindi lamang silang dinadalangin ko, kundi sila rin naman ang mga sumasampalataya sa akin sa pamamagitan ng kanilang salita. Jesus is praying for the disciples at yung mga seshera ng mga disciples. Tayo yon. Inabutan na tayo. Nagpasalin-salin na ang pagsishare, inabutan na tayo ng mga turo ng mga disipulo nung una. Verse 21. Anong reason? Bakit ipinagpe-pray ni Jesus tayo? Upang silang lahat ay maging isa. So that we will be one. So that we will be united. Gaya mo, Ama, na nasa akin at ako'y sa iyo. Ang Diyos Ama'y na kay Jesus at si Jesus ay nasa Diyos Ama. Sana sila'y manatili sa atin upang ang sanlibutan ay sumampalataya na ako'y sinugo mo. Okay. One of the things that unite the church and unite us is the Word of God. Ang salita nag-unite sa atin. Ang pananampalataya natin kay Jesus nag-unite din sa atin. Pero sa sagot ni Jesus kay Peter, may nakita na naman tayo na isang bagay na nag-unite sa atin. Alam niyo kung ano yon? Service. Nung sinabi ni Jesus, John 13 verse 8, ulitin ko, sumagot si Jesus, kung ayaw mong hugasan kong paa mo, kung ayaw mong paglingkuran kita, wala kang kaugnayan sa akin. Wala kang bahagi sa akin. There is something about service. There is something miraculous. There is something wonderful about service. Ano yon? Nagkakaroon ng bahagi o kaugnayan ang pinaglilingkuran sa naglilingkod. Once meron ka ng pinaglingkuran, nagkakaroon na siya ng bahagi sa iyo. Once pinaupo ka ni Pastor Patrick, somehow maaalala mo na siya na pinaglingkuran ka niya. There is something about service. Peter, when I serve you, you become a part of me. Yun ang sabi ni Jesus. There is, I want you to get it. Ito'y talaga revelation, illumination. A church that serves is a united church. At paano din tayo mananatiling isa kay Kristo kapag pinaglilingkuran natin siya? Okay, before I continue, baka kasi hindi pa malinaw sa ating lahat kung anong paglilingkod ang hinahanap ng Diyos. Babasahin ko sa inyo. Ito ang sinabi ni Jesus bago siya umakyat sa langit. Matthew 28 verse 19. Go therefore and make disciples of all the nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Okay. Ito ang utos ng Panginoong Yesus bago siya umalis. Ito inuutos sa ating lahat. We were commissioned to do this. Hindi lang pastor, hindi lamang leaders, lahat tayo. Inutusan tayo na ito ang gawin nating paglilingkod. Ito ang paglilingkod na inaasahan sa atin. Go! Huwag tumigil lang sa bahay. Go! Invite! Share the good news, the gospel. Ilapit ang lahat ng tao sa Diyos. Yan po ang utos sa atin. Kung hindi ka nag-iimbita, hindi ka sumusunod sa utos. Kung hindi ka nag-share, hindi ka sumusunod sa utos. Kung wala kang inaalagaan, hindi ka sumusunod sa utos. Ito ang paglilingkod na gusto ng Diyos. And the earlier na matanggap natin ito, na ang pinapagawa ng Diyos, the better for us.
And actually, this is what most of us are doing. Mapapansin mo, napakadaming may inaalagaan dito, napakaraming nag-i-invite dito. May I see the hands ng mga life group leader? Okay. Yung hindi nakataas ang kamay, ang ibig sabihin, kayo ang inaalagaan. At dadating ang araw, kayo naman ang mag-aalaga. At mapapansin mo, iba pag sinusunod mo ang winning soul making disciple. Iba pag may inaalagaan ka upang maging disipulo. Kakaiba ito sa ibang ministry. Kakaiba ito sa pagiging usher. Kakaiba ito sa pagbibigay ng kape. Kakaiba ito sa pag-i-stack ng silya. Kakaiba ito sa pagpapaawit. Kakaiba ang pag-aalaga. Kakaiba ang pagdidisipulo. Bakit? Kasi ito'y paglilingkod through relations. Through relationship. Naglilingkod ka, pero makakapaglingkod ka kung magbubuhos ka muna ng relasyon sa inaalagaan mo. That you won't do kapag ibang mga ministry ang ginagawa mo. Pag ikaw ay nagpapaparking at nag-aayos ka ng mga sasakyan, di mo naman kailangan meron kang magbuhos ng relasyon doon sa driver Di na, pasok. Okay yan. Hindi man kailangan Pero iba kapag may inaalagaan ka para mapalapit sa Panginoon, binubuhusan mo yan ng relasyon. At malimit, kapag nagbubuhos ka ng relasyon, may nasasakripisyo sa iyong oras, lakas, pera, may nasasakripisyo sa iyong buhay. Kaya kung noong nagsimula ay hindi pa siya bahagi ng buhay mo, yung dinidisipulo mo, yung inaalagaan mo, just in a little while, he will surely become a part of your life. Kasi pinaglilingkuran mo siya. Ang paglilingkod ay isang kilos na yung naglilingkod, nagiging bahagi siya ng pinaglilingkuran niya. Talk with the life group leader. Talk how they care for the people that was entrusted sa kanila. Talk with them. Nung una, wala lang pero maya-maya nagiging concern sila. Bakit ba gano'n? Mamaya pinagpe-pray na. Mamaya inaalagaan na. Mamaya binibisita na. Mamaya kinukumusta na. Bakit? Naging bahagi na sila ng kanilang buhay. At maraming naglilingkod dito sa church through winning soul making disciple. Kaya naman, united tayo. Kaya nagkakaisa tayo. Ang paglilingkod natin sa bawat isa ang nagpapaisa sa atin. The person who helped you, who served you, became a part of your life. Ang kultura ng church na ito'y paglilingkod. Kaya naman, nagiging bahagi ng bawat isa. Habang naglilingkod tayo sa bawat isa, nagiging bahagi tayo ng bawat isa. At nagiging bahagi tayo ni Jesus habang naglilingkod tayo kay Jesus. Kaya nagiging isa tayo. At nangyayari ang panalangin ni Jesus, Father, ang panalangin ko ay sila na binigay mo sa akin at sila ng mga sinyera na mga binigay mo sa akin ay maging isa. Katulad natin. Nangyayari. Why? Because of service. Kaya kung hindi ka pa nagse-serve, unawain mo, ikaw ay iniligtas para maglingkod. Ikaw ay biniyayaan para maglingkod. Ikaw ay binibigyan ng mahabang buhay para maglingkod. Ikaw ay pinalalakas para maglingkod. Ito ang reason, kaya nung ikaw ay naligtas, hindi ka pa dinala sa langit. Di kayo gayon. Naborn again ay, di kayo tagalangit. Dahil ba't ako'y nandito pa? Para ma-experience mo ang isang biyayang binigay ng Diyos sa atin. Ang maging bahagi tayo ng bawat isa sa pamamagitan ng paglilingkod. Mapapansin mo ang mga naglilingkod, hindi nila napapansin ang mga kulang sa church. Bakit? Kasi bahagi sila. Instead, they do something para remedyohan yung kulang sa church. I've been around. Marami akong nakitang church at marami akong nakaunsilan. Napansin ko, kapag sa isang church, maraming reklamuhan, maraming complaints, yung mga taong yon hindi naglilingkod the way God wants them to serve.
Yes, naglilingkod sila, ministry. At ang daming conflict. Kasi my ministry is the ministry. My ministry is the ministry. Worship is the ministry. No. Ushering, huwag mong babasta-bastahin. Kami ang nag-aayos. Hindi, huwag mong babasta-bastahin ang preaching ministry. Huwag mong babasta-bastahin ang children. Sino mag-aalaga sa mga bata? No, this is the ministry. Ang pag-aalaga, ang sabi ni Jesus na, humayo kayo, gawin ninyong disipulong lahat ng mga bansa, ang the ministry. Iyon ang ating trabaho lahat, iyon ang paglilingkod nating lahat. Darating ang time, napaka-anointed ng ating mga worship team. By God's grace, napaka-anointed. Hindi lamang po ako nagsasabi kahit yung mga nasa online, ating mga online members. Pero dadating ang time, titigil din dito sa pagpapaawit. Bakit? May pupunta sa Taiwan. Merong apply ng apply, pupunta kung saan. Lahat sila gustong umalis. Hindi nila alam. Pag sila nasa nakaw, alulungkot ng mga yan. Sasabihin, oy, namimiss ko, ganyan. Wala magagawa. Hinahayaan ko lang, sige, maranasan nyo. Baka naman sabihin pinigilan ko sila sa kanilang success and victory. Yung kanilang pinapangarap sa buhay. Sige. Anyway, lahat bakit? Tatanda rin Ala nga namang si Eko'y 70 years old na Nakanta pa rin. At saka si Joy ay 69 panay pa rin ang kanta. I just want to speak the name of Jesus. Titigil din Pero meron isang paglilingkod na hindi titigil. Yung pag-aalaga na meron ka pa rin inaalagaan. Yan ang ministry ng iyong yapusin. Iyan ang sinabi ng Diyos sa atin bago siya umalis. Kaya naman, ang church na busy sa paglilingkod sa pamamagitan ng pag-aalaga, pag-i-invite, pag-aalaga sa in-invite, yung mga yan, united. Iisa ambition. Di ba kayo na nabe-bless tuwing may mga bago dito? Pupunta kayo sa third floor, kakain kayo, kasamang nag-invite. Di ba? Yung kahit 10 nag-invite, isang na-invite, punta kayo, 11 kayo, ayos lang yon. Okay lang yon, honestly, okay lang yon, ha? Pag may nagsasabi sa inyo daw hindi okay, sabihin nyo, talk to me. Okay lang yon, ha? Basta may in-invite kayo, punta kayo sa third floor, kumain kayo. Pag naubusan ng kanin, baba. Ay, anong gagawin ninyo daw kung wala ng kanin? Ay, ayos lang yan. Pag yung nalaman ng iba, re-remedyohan yan. Papakainin kayo sa labas. Ganun talaga dito. Puro naglilingkod dito. Pag nakita ko, ba't kayo bumaba? Wala na akong kanin. Parine. Bakit? Tayo magsasaing. Kala ko naman, dadalhin ako sa Jollibee. Sabihin mo lang, sa kayo nakakita ha, paglabas nyo may kape, may Dunkin Donuts, last Sunday. Kala nyo hanggang kayo na. Okay, mag-alala, hindi ko talaga ina-announce kung kailan. Bakit? Napapansin ko sa benediction maraming nawawala Parang nasa donut sila Doon sila tumatanggap ng pagpapala. Kaya hindi nyo alam. Basta malalaman na lang ninyo, paglabas ninyo kung may donut o wala. Mamaya, tumingin kayo. Pag wala, bumili kayo. Hindi nyo napapansin, kultura ng church yon. Nagla-live group kayo, may kinakain. Doon tayo nakatutok Kaya, kung ikay babagong dating dito, ikaw lang magpa-obvious. At mamaya, meron nang lalapit sa iyo, merong mag-aalaga sa iyo. Maraming naghahanap ng maalagaan Kaya mamaya, meron ka ng circle dyan. Okay. Kaya naman, nung nalaman ito ni Pedro, John 13 verse 9, kaya sinabi ni Simon Pedro, kung ganoon, Panginoon, hindi lang po ang mga paa ko hugasan ninyo, kundi pati na rin mga kamay at ulo ko. Wow. Bakit? Kasi gusto ni Pedro na siya kabahagi ni Jesus. Gusto natin lahat dito tayo makabahagi ng Panginoon. Kaya naman tayo'y maglilingkod.
At tayo ay tatanggapin natin ang paglilingkod. Pag ini-invite ka sa isang cell group, sumama ka. Sa isang life group, sumama ka. Okay? At mamaya, pag-aralan mo, mamaya mag-alaga ka na rin. At naglilingkod ka. Ito kasi ang naging problema ng mga una, sa mga unang way ng paglilingkod. Lahat gustong mag-preach. Cold, hindi cold. Lahat gusto. Kasi yun ang akala nila paglilingkod eh. Merong tinawag para dito, may tinawag para umawit, may tinawag. Pero lahat tayo ay tinawag sa pag-aalaga. Walang excuse dyan. Alam mo, yung pagpapaawit, obvious naman eh, kailangan ng gift. Kailangan ng kaloob yun eh. Yung mga pagtugtog, kailangan ng kaloob yun eh. Kailangan ng gift. Napakahirap naman na kapag may umaawit, lahat kayo ay nakakunot ang noo, hawak ang tenga, iritang-irita kayo. Kasi walang gift. Mahirap naman yun, ano? Pero, sa paglilingkod, sa pag-aalaga, sa pag-i-invite, walang gift na kailangan dyan. Ang kailangan lang dyan ay puso na sumusunod kay Jesus, na siya'y mag-aalaga, mag-i-invite, mag-share. O, number ano na tayo? Number 5, okay? You lose nothing by serving. John 13 verse 12. Nang mahugasan na ni Jesus ang mga paa nila, muli niyang isinuot ang kanyang damit panlabas at bumalik sa pagkainan. Pagkatapos tinanong siya nila, naintindihan niyo ba ang ginawa ko sa inyo? Walang nawawala sa iyo kapag ikaw ay naglilingkod. Parang walang nawawala sa iyo kapag ikaw ay nagbigay. Walang nawawala sa iyo kapag ikaw ay namatay sa sarili. Akala mo may nawawala sa iyo, walang nawawala sa iyo. Sa pagsiserve, walang nawawala sa iyo. Sa pagsiserve doon sa pinakamababang uri ng paglilingkod, walang nawawala sa iyo. Hindi ka inapi, hindi ka kinawawa, hindi bumaba ang iyong pagkatao. Bakit ko naman pupunasan niyang nabubong kaping yan? Ay, oo nga, maraming naglalakadan, baka madulas, kat-kat. Ba't ako? Bakit hindi? Kita mo ang bihis kong ito? Ako'y naka-long sleeves, nakataas hanggang din eh. Tapos akong pagdilinisin mo, anong problema? Hindi ba nakakababa? Walang nawawala sa'yo. Tingnan niyo si Jesus, ha? Nang mahugasan na ni Jesus ang mga paa nila, John 13:12, muli niyang isinuot ang kanyang damit panlabas at bumalik sa pagkainan. Yun pa rin naman ang damit ni Jesus eh. Hindi nakakababa ang gawin ng pinakamababang ginagawa ng isang servant. Si Jesus pa rin yun. Ang kanilang teacher, ang kanilang Lord. And John 13:13, tinatawag ninyo akong guro at Panginoon at tama kayo dahil iyan ang totoo. Anong ibig sabihin? Kahit ginawa ko yung linisin ng inyong mga paa, ako pa rin si Jesus. Ako pa rin ang inyong guro. Ako pa rin ang Panginoon ninyo at yun ang totoo. Walang nawala sa akin. Nung ako'y naglingkod sa pinakamababang uri ng paglilingkod, walang nawala sa akin. Ganon din tayo. Huwag niyong isipin na kayo'y bumaba, kayo'y inapi, kayo'y hindi tinuring ng ayos, nung kayo'y pinagwales. Sa halip, yun nga ang inyong targetin. Yun ang tinuturo ng Panginoon sa atin. Kaya naman, let's go to number 6. Number 6 says, kindly show it, do as Jesus have done to you. Yan yung title natin eh. Pinakita na ni Jesus, walang nawala sa akin. Gawin ninyo yung ginawa ko. Let me read it to you. John 13 verse 14. Kung ako na guro at Panginoon ninyo, hinugasan ang inyong mga paang madudumi. Dapat ay ganoon din ang gawin ninyo sa isa't isa. Verse 15. Ginawa ko ito bilang halimbawa na dapat ninyong tularan. Kaya gawin din ninyo ang ginawa ko sa inyo. And verse 16. Katotohanan sinasabi ko sa inyo,
Ang alipin ay hindi higit na dakila kaysa kanyang Panginoon, o ang sinugo ay higit na dakila kaysa nagsugo sa kanya. Anong ibig sabihin? Pinapagawa sa atin ni Jesus ang ginawa niya. Sa mundo, ang mababang trabaho ay sa mababang tao. Ang mababa, maglingkod sa mataas. Pero sabi ni Jesus, I have set you an example. Humility and service, magkasama yan. Paglilingkod at pagpapakumbaba, magkasama yan. Kasi bihira lang, kung meron man bihira lang makakita ng ganito ang paglilingkod. Kaya sabi ni Jesus, gawin din ninyo ang ginawa ko sa inyo. Bakit? Alam nga namang ginawa ko na ito, tapos ay hindi pa rin ninyo gagawin. Ito yung ibig sabihin ng sinasabi ko sa inyo, verse 16, ang alipin ay hindi higit na dakila kaysa kanyang Panginoon. Ang sinugo higit na dakila kaysa nagsugo sa kanya. Sabi ni Jesus, ginawa ko na nga eh. Ako ang inyong guro. Ako ang Panginoon ninyo. Alam nga namang hindi nyo gagawin. Ang alipin ay hindi higit sa kanyang Panginoon. Nagpakita na ako ng example. Ba't hindi nyo gagawin? Alam nga namang mas mataas pa kayo sa akin. Yun ang sabi ni Jesus. Walang exempted sa ganitong uri ng paglilingkod. Kapag naglilingkod tayo tulad ng ipinakita ni Jesus, we are truly representing Christ. Doon tayo kamukhang-kamukha ni Jesus. Okay ba? Ako'y magkukonclude na. Binabawi ko yung overtime ko last Sunday, kaya ngayon magtatapos na tayo. In conclusion, number 7, you will be blessed if you do them. John 13 verse 17, now that you know these things, you will be blessed if you do them. Maaring noon hindi nyo ito alam, maaring naiwas tayo sa mga gawang mababa. Ayaw nating maghugas ng maruruming paa. Ayaw nating gawin yung mga gawa na ang gagawa lamang ay yung pinakamababa. Umiiwas tayo. Pero ipinakita ni Jesus ang example ng paglilingkod. He set an example. At sabi niya, kung ito'y ginawa ko, alam nga naman kayo hindi. Alam nga naman kayo mas mataas pa sa akin. Ay kung ako na, si Jesus, ginawa ko ito. Anong pumipigil sa inyo para maglingkod sa paraang ito? Next Sunday, ang ituturo ang atin namang pag-aaralan ay the benefits of service. Kaya dito sa you will be blessed if you do them, doon papasok ang benefits of service. Akin na munang puputulin doon. Pero dahil ramdam ko, para kayong isda na gusto pang kumain, yung mga goldfish, yung gano'n, parang gusto ninyong kayo, lagyan ko pa ng bigyan ko kayo ng isang benefit ng service. Gusto pa nyo? Alay, para namang ayaw na i-closing prayer na. Okay. Ang paglilingkod ay panlaban natin sa laman. Ano po? Ang paglilingkod ay panlaban natin sa carnality. Kasi kahit alam na natin ito, ang paglilingkod ay kabaliktarin pa rin ang gusto nating gawin. Ito yung narinig na ninyo. Yeah. Now that you know these things, yes, alam ko na, pero hindi man ginagawa. Ba't hindi ginagawa? Kasi ito'y kabaliktaran ng gusto nating gawin. Ayaw ito ng ating laman. Ang gusto natin, tayo ang paglingkuran sa totoo lang. Kapag may sa kainan, kapag may gustong kumuha ng plates ko, yung tapos na ng pagkain, di siyempre dadalhin mo doon sa kusina o sa basurahan para itapon or hugasan. Lagi na mayroong mga servant o mga magagandang loob, mapagpakumbaba, na gustong makuha sa akin ng plate. Alam mo yung gustong-gusto kong ibigay. Bakit? Yun ang gusto ng laman ko eh. Pero, nilalabanan ko sabi ko, wag mong kunin. Bakit? Baka masanay ako. Kasi yan ang gusto ko. Madala ko man lamang sa basurahan na rin aking paper plate. Magawa ko man lang. Kasi kung puro na lamang, siyempre, pastor, maraming gustong maglingkod eh.
Receiving service pa naman ang love language ko. Pero nilalabanan ko. Bakit? Dahil kailangan mong labanan ng laman eh. Ang carnality and service, ang paglilingkod mismo, ang panlaban sa pagnanasa ng laman na siya ang paglingkuran. Gusto mong ikaw ang paglingkuran, alam ko yon, gusto ko rin yon, pero labanan natin yon, tayong maglingkod. Galatians 5:13, you therefore have been set free, but do not use your freedom as an excuse to indulge the flesh, but rather serve one another in love. Ang paglilingkod ay panlaban sa carnality, panlaban sa nasa ng laman. Kaya pag napapansin mo, nagiging carnal ka na, nagiging makalaman, humanap ka ng mapapaglingkuran at gawin mo ng may pag-ibig. Humanap ka ng mapapaglingkuran. Ang paglilingkod ay panlaban sa carnality. Kaya naman, isa lang ito. Next Sunday, napakaraming benefits ng paglilingkod na ating pag-uusapan. And those who understand humility and service will be blessed by obeying it. Let me pray for you. Father God, I lift up to you your people, your servants. Thank you, Lord God, for making us one as we serve each other and as we serve you. Thank you, Lord God, for illuminating to us your word na there is something about service na kapag kami ay naglingkod, nagiging kabahagi namin ang pinaglilingkuran namin. He is becoming a part of us at kami nagiging isa. Biyayaan mo kami, Panginoon, na magawa ang iniutos mo sa amin. Biyayaan mo kami, Panginoon, na makapag-alaga, makapag-share, makapag-invite, maraming makakilala sa iyo. Biyayaan mo kami na magawa yon, Panginoon. Salamat po, Lord God. In Jesus' name we pray. Amen.